Thank the Thanks Lord who did not let them sink their teeth into us. We escaped like a bird caught in a hunter's trap. The trap was broken, and we escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. Please be seated. Plakpakan na to ng Ginoo. May tatlo lang ta ka division kung tatlo ka importanteng punto nga aton hisgutan. Number 1, from the history of the nation of Israel. Halin pas Assyrian Empire, pakadtos sa gitawag yung Babylonian Empire. Long before sa Assyrian Empire, ang Ehipto, sa nag-migrate ang Israel dito, gihandom na sa Egyptian king puuhon ni nga mga tao. Amo na nga pagkatao sa isa ka bata nga Hudyo, may gi-assignan si Ramesses II nga manugkuga agod nga hindi magdamo. Pero way kalaglag ang Egyptian king. Ang kasaysayan nagsiling, nagadamo sila kag nagadamo. Kag nagguwa sila sa Ehipto, nga din imo makita milyon ang ilang numbers. Pag-abot sa Assyrian invaders, ginpintasan sila. Ang iban sila ginpanitan tungod kay perti ka cruel ang Assyrian king, pero waay kapo. Pag-abot sa gitawag nga Babylonians, ginpintasan sila, pero waay sila na po. Pag-abot sa gitawag yung Medo-Persia, amo gihapon. Grabe nga revolusyon sa Maccabean brothers. Waay kapahimo ang Medo-Persia sa paglaglag sa Israel. Nag-abot ang Roman Empire. Kag natawo ang Christianity. E makita iya, ginbuligan sa well-organized religious organization nga mo ang Judaism, ang Roman Empire, wala ka po. Kagdayon, waay sing gitawag nga abilidad nga makita nimo sa sini nga mga tao, nga mga Kristohanon, nga mga Hudyo, nga diin ipagyabang nga even ang ilang mga kaaway nagsiling, they were a common people. Way mga impluensyado nga mga tao ang convert sa Christianity, sa pagsugod sa Christianity. If you scan the record of the world history, even the church history, makita nimo 10 severe persecution nga diin gusto puuhon ang mga Hudyo kag ang mga Kristohano. Kagdayon sa panahon sa gitawag Third Reich, sa panahon sa gitawag Nazi, si Hitler, nagpatay sing minilyon ka mga Hudyo, pero wala na po. Kagdayon sa iyong gipurwar, mo makita iya, gibuligan sa bilog nga Arabian countries, Ehipto, Lebanon, Syria, Jordan, tanan nga ra sa palibot nagbulig, pero waay ka pa panas sa gitawag Israel. Kung imulang taon, Ramadan War, October, known as 1973 Arab-Israel War, was put from October 6 to 25 by the coalition of Arab states, led by Egypt and Syria against Israel. The war took place mostly in the Sinai and the Golan Heights, occupied by Israel during the 1967-60 war, with some fighting in African Egypt and northern Israel. Egypt's initial war objective was to use its military to seize foothold on the east bank of the Suez Canal and use
this to negotiate the return of the rest of Sinai. Ara ang Soviet Union, gipadala sa Soviet Union ang ila suporta sa kay President Nasser. Ang ila di modern equipment sa gitawag kag mga gitawag Soviet technician, pero way kapirde. Kag ining gitawag 11 ka adlaw nga gera, imo makita gaulan ang missile, 1,000 halin sa Hamas, halin sa Syria. May mga drone pa nga diin imo makita, destructive drone nga gipadala sa gitawag Libya, sa gitawag nga Iran. Imo makita iya mga gipinan sa gitawag Iranian, ang gitawag ini nga mga gitawag Hezbollah, ini nga gitawag mga terrorist group, pero nagmadinalagon gihapon ang Israel. Pagpakan na to na Ginoo. Nga, way gabinutig ang Diyos. Lato oblasakan. Way gabinutig ang Diyos. Hindi isla katumba sa Israel sa ano nga rason ang Diyos upod sa mga Israelinon. Pagpakan na to na Ginoo. Kung lang taon na ito diri, ang ikaduha nga kamatuoran, from the annals of the church. Pagkamal gani ka-annals, kasaysayan na mo sa iglesia. Halin sa pagkatao sa iglesia, even the founder of the church, si Jesus Christ, gitangkaan na nga patyon. Dira pa sa pasungan, patyon na siya ni Herod. Pero, way kapatay. Yes. Ang Christianity, ang church history nagsugid. Ang una nga mga early church fathers, ang una ang apostolic fathers, opinded, giupin nila ang the well-organized nga religion sa sina nga gitawag panahon, ang Judaism. Yes. Why sila simbahan? Sa tunga sa paghingabot sa ila, ara gyapon sila sa temple. Giakusar sila nga magitawag manugamo sa gitawag simbahan sa Judaism. They offended the Roman Empire in the area of morality. Samtang ang gitawag ang mga Romano gapaggusto sa pagkabuhi nga immoral, ang mga Kristiyano nagtindog sa gitawag virtue sa morality. Kagdayon, waay gid rason nga magdaog. Lantawa ang church history, 10 severe persecution sa church. Imo makita iya. Puuhon, gipanglansang sa cross, gipangdabukan during sa Renunian persecution. Pero, way katumba. Palakpakan nato na Ginoo. Way katumba. Nga, amo na ang Diyos kon ara sa imo mag-upod. Palakpakan nato na Ginoo. Hindi ka matumba. Hindi ka makayag, hindi ka mawasak. Amo na nga, kung balikon naton ang Good News Bible, before we move further, ano ang hambal? Ano na lang abi kung ang Ginoo wala magdampig sa aton? Ano na lang abi? Yes. Kung ang Ginoo wala nagdampig sa aton. Imagine what would happen if the Lord had left us. Amo na magkanto kita sa ika-third division. Ano ika-third division? From the personal experience.
from your personal experience. Sa kapungko karon pinsar bala. Ano ang pagpanghikot sa Ginoo sa imo? To kaya Ginoo way ni gabinutig eh. He's the same yesterday, today, and forever. Kagdayon, ini nga teksto. Ini nga chapter, nubo lang eh. Pero the message, the substance, the essence, echo from generation to generation. Even in our time, in these last days, palakpakan na ito na Ginoo. Just think, paandara ang imo po na. Anong hambal na kung sa inyo? One of the essence of mindfulness, amo ang pagpinsar sa karon nga panahon, karon nga oras, karon nga sitwasyon. Dayon, ano ang imo paandaron? In the principle of mindfulness, paandara ang imo memory. Ano ang ginahimo sa Ginoo sa imo sa nagligad? Kaya mo lang, ang gibasa ni Sister Nori, syado katahom eh. Gipaandar sa salmista, gipaandar ni David, ang iya gitawag iya pangunahuna dito sa nagligad nga pagpamuhat sa Ginoo sa iya. Gipaandar niya. Kagdayon iya na diskubrihan nga pirtigali kadako ang nahimo sa Ginoo sa iya kabuhi. Palapakan na to na Ginoo. Yes. Gipaandar niya. Amo na nga siling pa niya, how can I show myself duly religious towards Him who is munificent in His benefits to me? Because of His extremely generous provision, paano na kung siya balusan? Ito says, mabalusan nimo ang Diyos sa nagligad kung imo pinsaron ang karon. Palapakan na ito na Ginoo. Amo na nga, ang mindfulness ya kinalan mahibalo kita nga interesado ang Ginoo sa imo karon. Ang imo nagligad, supporting experience na sa imo pagbalos sa maayo nga binuhatan sa Dios sa imo karon. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, because ang imo future exists only in your imagination, imo makita ang imo imagination, one of the gitawag elements of your subconscious, amo na ang gitawag ya magpreparar sa imo good future. Pagpakan na to na Ginoo. Nga, way ka pakalambot buwas. Way pagkakalambot dason simana. Way pagkakalambot dason tuig. Ang Dios mag-arrange na sa imo buwas tungod kay karon. Imo ginkilala ang Dios. Imo ginkilala ang Dios sa nagligad. Gikilala nimo ang Dios karon kagdayon sa palaabuton ang Dios. Way pakakaabot sa palaabuton, ara na ang Diyos. Because He is the God of the past, the present, and the future. Palakpakan na ito na Ginoo. Amo ni. From the personal experience. Mabalik na tas teksto. Siling pa niya, ano na lang abi kung ang Ginoo wala magdampig sa aton? Magsabat ka, O Israel. Magsabat ka. Kag dayon ima makit ko ang Ginoo wala magdampig sa aton sa pagsalakay sa aton mga kaaway. Bersikulo 3. Kung tani ila kita ginlamon nga buhi sa ila nagabalingaso nga kaakig batok sa aton. Nga ang word ginlamon. Abi mo lang ang kaaway sa Dios. Abi mo lang imo makita magambal gani ka nga kaaway sa Dios. Siling pa sa isa ka gitawag babae nga scholar kag founder sa isa ka dako nga organisasyon, nagsiling siya, Satan amo ang una nga tao nga nagdala sing 40 ka ngalan. Abaddon, Apollyon, tanan nga ngalan, pero isa sa ngalan ni Satanas, siya ang serpent.
girepresentaran siya nga bitin. Amo na nga, dito sa Garden sa Eden, bitin ang nagtintal, manog ang nagtintal kay Adan kagkaiba. Ano ang manog? Laini siya sa leon niya kung magkaon sa tao. May gitawag yan nga nakuha na kung sa dokumentary, may isa ka gitawag tigre nga di nakapatay sing hapit 400 ka tao sa Nepal kag sa India kag dayon kun waay ang isa ka hunter nga halin sa England, waay napatay to. Pero ang record sa antes niya kaunon kunis-kunison niya. Pero ang manog lain, hindi ka kunis-kunison, tunlon ka nga bilog. Amuning manog, tunlon ka niya nga bilog. Hindi ka niya kunon, lambyon ka niya nga bilog. Ang latabla. Muna nga kung makilala nimo ang manog kon busog na, tukay magdako na ang iya lawas. Tukay bilog ka nga ara sa sulod. Ito ang kaaway nga gitumod diri sa salmista, amugid si Satanas, the evil one. Bilugon ka niya. Lawayan ka niya. Dito sa Prayer Mountain may mga kaso nga din imo makita yan napatay ang manog pero bilog pa ang baboy nga ara sa sulod. Pero may mga tao kami dito sa una nga nagsiling pirti nakahumok ang baboy sa sulod nga dugmok na, bunog na ang bukog tungod kay imo makita iya. Sa gatulon siya, imo makita iya. Dunot niya ang gitawag lawas sa iya gintulon. Nagpaintindi kung ang yawa, the evil, maglamoy sa imo, dunuton ka niya. Dunuton ka niya. Amo na nga, ang metaphor dire, amo ang manog. Laini siya sa tigre, laini siya sa leon, laini siya sa jackal, laini siya sa jaguar, kundi laini siya kung magtulon, bilugon ka niya. Muna nga, ang metaphor diri, imo makita iya, ang word nga ginsiling, swallowed, ginlamoy. Dayon, ikaduha nga metaphor. Ang gitawag ang boiling flood. Anong hambal dire? Dayon kung tani gindala niya kita palayo subong sang baha. Amo na, we must have a thorough knowledge about the principle of the good and evil. Nga, siling pa sa siling nga metaphor, the boiling flood, imo makita, gidalan niya kita palayo subong sang baha, ginlapawan niya kita kutani, subong sang tubig. Ano ning baha? Hindi lahog-lahog ning baha. Ha? No? Hindi ka maglahog-lahog siya. Amo na nga kung makasalbar ka sa baha, dako na nga score sa imo eksperyensya. Muna nga may mga kasaysayan nga may tawo nga di nag-star sa kilid sa suba. Kagdayon, nagbaha. Dayon, nakalukso siya. Kasalbar siya. Anod ang iya pagkabutang, anod ang balay, anod ang mga manok, anod ang iya mga kasapatan. Siya lang nakasalbar. Abi mo lang, ang guwa nangin, tungod sa eksperyensya nga grabe.
Magkanto siya sa mga kapihan, mga tubaan. Way na sa interes sa ano mga istorya, kundi natungod sa baha. Amuto nga, ang mga tao dira, gihayuan siya si baha. Tungod sa iya eksperyensya sa baha. Ang ilustrasyon nagsiling, napatay to si baha. Dayon, dito ko no sa pihak na kabuhi, nakita ay sila ni San Pedro. Nagsiling ko no siya kay San Pedro. San Pedro, diin man ko nimo ibutang diri sa langit. Siling ko no si San Pedro, didto ka sa kwarto sa cloud number 39. Siling ko no siya, sino upod ko dito? Siling siya, halong ka, kaya ang upod mo dito hindi ilawag-lahog. Ikaw, baha lang. Ang imo upo dito si Noe, anaw na gito ang na-experiencean. Nagpaintindiya nga, ang pag-survive naton sa daw baha nga problema, daw baha nga gitawag ya kalamidad, daw baha nga balatian, daw baha nga diin mga affliction kag trouble sa aton kabuhi, daw baha nga evil nga nagalapdo sa aton, imo makita hindi kita bagay magpabugal tungod kay imo makita ang tuyo sa Ginoo naka-eksperyensya ta sini agud nga dayawn, pasalamatan, himayaon nato ng Dios nga din imo makita wala ta maanod tungod kay may isa nga ara sa aton nagapanalipod. Ano? Mitapor. Dito sa kung ko nagsala sa isa sa mga beach resort sa Thailand, sa nag-abot ang tsunami, hindi lahog-lahog yan. Ang mga auto do tarak-tarak na lang. Hindi lahog-lahog. Subong sina ang kaayo sa Dios sa aton sa pagluwa sa aton. Pagpakan na ito na Ginoo. Ang evil gusto maglamon sa aton nga buhi. Ang baha gusto mag-anod sa aton. Pero hindi ta maano to kay may isa nga naga-apin sa aton. Pagpakan na ito na Ginoo. Muna nga sa makapinsar kasi ni, hindi di mo malikawan kung kaisa ang paghibi. Hindi paghibi nga din, imo makita nagakasubo ka, kundi paghibi sa utang kabalaslan mo sa isa nga nagasagod, nagaatipan, kag wala nagapabaya sa imo, nga mo ang Diyos. Ini ikatatlo pala ka metaphor. Ang nagasagana nga baha, naglumos na kuntani sa aton. Kung ang evil niya mag-atake, hindi kanya lungan hantong malumos ka. Pero may ari pa isa nga metaphor. Nakapalagyo kita kaangay sa isa kapispis sa manugsiod. Ang siod na bugto kag nahilway kita. Palakpakan na ito na Ginoo. Tandaan ninyo, ang salmista nagsiling, imo makita ya, gitawag ya, litag, captured and escaped sa versikulo 7. Nalitagan. Kung malitagan na ganing isa kapispis, waay na siya. Mahimo. Nahigtan na siya. Magluwas lang kung may isa nga magbali kag magbugto sa higot. Pila sa aton dire naka-experience nga ginlitagan ta sa sala. Pagka na ito na Ginoo sina. Pila sa aton dire nga din imo makita ginlitagan ta sa bisyo. Ginlitagan ka sa druga.
Gidlitagan ka sa problema, kag bisan ano kisi-kisi mo, hindi kagid makahilway. Pero tungod kay ang Ginoo nag-abot sa imo kabuhi, ginbugto ni ang litag nga naggapo sa imo kag dayon. Nakalupad ka, liwat nga hilway. Palapakan na to na Ginoo. Amo na ng agila, pero kung masulod sa litag, way agila nga makasalbar. Dito sa Mindanao, ilalantogin konan, ilalantogin sikrito balaway gisla nanugid. Ang gitawag iya ang Philippine Eagle, Portugalin na kahalit. Baboy mo sina, tangagon. Manok nimo, tangagon. Amo na nga kon mag-star ka dira sa palibot sa Mount Apo, nga din ara dira ang gitawag ya gikulture nga mga gitawag ya nga mga agila, mahasulan kagid. Maisa ka kasaysayan dito nga nakalambot sa kumbal, imo makita nagugtas na. Hasta baboy ginatangag sa agila. Isa ka bisis ang mangunguman naghimulit agpras ni. Gipan-an. Nakuha ang agila. Portugali kadako nga karne gisikrito nila pag ihaw. Nagpaintindi ang metaphor nga ginhatag. Hindi lang kay ang ibil tunlon ka nga bilog. Hindi lang kay ang ibil imo makita iya naghandom siya nga lumsan kanya sa baha. Kundi litagan kaniya ang tuyo nga destroyon kaginian. Pero ano ang Ginoo? Sa bersikulo, anong Ginoo nagsiling? Nabugto, nakapalagyo kita, palakpakan na ito na Ginoo. Kaangay kita sa isa kapispis. Amo na nga kon, ara ka sa litag karon, ara ka pa sa kasalanan karon, ginhigtan ka pa ni Satanas, ginhigtan ka pa sa kinaiya nga di maayo. Ang maayo nga balita, interesado ang Dios pagbugto sa litag nga nagapo sa imo. Palakpakan na to na Ginoo siya. Amo nang pinakatahom sa Dios. Ang imo gialagad nga Dios, hindi ni siya kabatas nga magkisikisi ka sa litag ni Satanas. Hindi siya kabatas maglantaw sa imo nga mag-agonisar ka sa imo kasalanan, sa imo balatian, sa imo kahimtangan. Hindi siya gusto. Hindi niya na plano. Ang iya plano nga kon magdangop ta sa iya, bugtuon niya agod nga mahilway ta sa gapos. Palagpakan na ito na Ginoo. Pinsara bala. Anong nga higot ang ara sa imo? Anong nga higot? Isa sa aton gidala dito nga gitawag yung nga kwan, gidala dito nga si Brod. Siling pa niya, nagsugod ko Simba Brod. Sabi mo lang, may bisyo ko nga akigi ko kung hindi na saguron sa akong asawa. Ang iya asawa, gabakal gina tabako, tungod kay amo na iya ginalikin. Nagdala siya likin dito sa Prayer Mountain. Pero nagpasidaan giko nga way tabako ay dire sa Prayer Mountain ha. Kon manabako ka dito, tabo ka dito sa sapa dito kaslayo. Abi mo lang, nagtago-tago siya. Kaining panigarilyo ya, hindi nilahog-lahog.
Magtukar di tapos kaon. Magtukar ni kung mamuson ka. Muna nga, sa gapungko kaya, gahit-hit ka. Sa dito ko nung nga namuson sa dito, nagsindi na siya. Nakapinsar siya nga, gidili, manggidiri sa prayer mountain eh. Tistingan ko kuno ang Ginoo. Tistingan niya. Siya, nangamuyo ko sa Ginoo. Dugay na magining bisyo, kwa ako nun eh. Dugay na ning bisyo sa akon. Kwa ako nun eh. Iya ko no gihaboy ang yalikin. Ni siya, Brod, makasala ko sa Ginoo kung gabinutig ko. Aray asawa na mati. Sabi mo lang sila si asawa, tani magsigi. Palakpakan na ito na Ginoo sila. Isang isaw na magpati mo. Tani magsigi. Nagbalik sa Samyanog, nagtestimonyo sa simbahan, ngaway na siya ga. Tama ko. Para sa iya, ang iya pagka hinabako, gilitagan siya halin pa siya sa pagkabata. Pero ginbugto ang litag siya pagka hinabako kag dayon nahilway siya. Palakpakan na ito na Ginoo siya. Amo na nga, kung ari ta karon nga sige pata, tabako, nahilway magani si Brod. God has no respecter of person. Kung gihilway ang iban, hilwayon kapod sa Dios. Palakpakan na ito ng Ginoo. Kaya ang Diyos ay pinilian. Ang igi kinahanglan lang nga din mahibalo ka nga may isa nga makasarang sa pagbugto sa imo bisyo. Palakpakan na ito ng Ginoo sa ni. Kalikaway ni mo siya tugti sa pagbalik kag pagbugto sa higot. Everybody say amen. Amo ni mo. We escape like a bird caught in a hunter trap. The trap was broken and we escape. Anong hambal sa Salmo 91, versikulo 3, sa King James Version ha? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the very shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, with whom I trust. Surely He shall deliver me, He shall deliver you from the fowler's snares. Siguro gid nga iya kaluwason halin sa litag sa manugsiod. Palakpakan na ito na Ginoo. Hilwayon kaniya sa litag sa manugsiod. Amo ni hambal sa Ginoo mo, way gabinutig ang Ginoo. Hilwayon kaniya sa litag sa manugsiod. Amo ni nga ang Salmo 124, tunin ninyo. Bisan pa sa aton YouTube channel, reviewhan ninyo. Nga, amo kita sini, palakpakan na ito na Ginoo. Amo kasi na, ining mga gitawg litag ni Satanas, paglamon ni Satanas sa imo nga bilog, ining paggusto anuron ka ni Satanas sa gitawg baha sa mga problema, imo makita iya, makasalbar lang ta sini, kung may koneksyon ta sa Diyos. Palakpakan na ito. Isa sa revelasyon, nga di nadawat ni Moses, siya do katahom nga revelation. Nga diin, sa dira nga diin nakakita siya sa nagadabadaba, nga gitawag ya talungon nga kahoy dito sa burning bus. Ang nakapaintriga si Adamo si Moses nakita nga nasunog. Pero sa iya gipanilagan, kung magsunog gani ka kahoy, ang kahoy ay maabu. Natural gina, maabu. Pero nakita siya dito sa gitog sa bukid, nga di nagadabadapa, pero way na konsum. Way na abu. Way na turn into ashes. Abi mo lang, ano ang hambal sa mga teologian? Kung imo kuno tan-awon to nga gitawag yas nakita ni Moses, kung i-apply kuno nimo ang principle of interpretation,
amo kuno to ang gitawag example sa law of trifold reference. Tungod kay sa Biblia ya, may isa ka gitawag ginhambal sa Biblia nga nagtubod na sa referensya nga but ipahangop. Para sistema bla sini ning metaphor. Na. Pero ang nakita ni Moses lain. Isa ka gitawag panghitabo nga may tatlo kabut ipahangop. Ano ning law of triple reference? Ano ang gitumod sini? Number 1, imo makita nagtumod ni sa Dios sa Israel. Palakpakan nato ng Ginoo. Pirti na milenya nga pagpanghalit ni Satanas. Milenya na nga pag-abusar niya sa universe. Pero way kapatumba sa aton Dios. Palakpakan nato na. Nagpabilin siya nga Dios. Naguba niya kung kaisa ang creation sa Dios, pero way sa kaguba sa Creator. Palakpakan nato na Ginoo. Ikaduha nga reference, nagtumod ni sa mga anak sa Israel. Nga halin sa ancient time to the present, hindi gid matabo, mapuo ang mga anak sa Israel. Palakpakan nato na Ginoo. Naglantaw ko sa isa ka dokumentary, ang Syria gali nag-hire sa mga North Korean sa gitawag ya paghimo sing nuclear. Nga din ang tuyo laglagon ang Israel. Pero way natigayon na diparahan sa Mossad kag dayon ang mga North Korean nga nag-construct na nga matay kag dayon nawasak ang ila structure. Ginhambal na sa Biblia nga ang mga Israelinon maga-exist bisan pa daw baha, bisan pa daw litag, kag then ano nga katalagman makasurvive sila. Nga, what is happen in the natural Israel will happen in the spiritual Israel. Plakpakan na to na Ginoo. Amo na ang hambal sa Biblia as Christian, mga muyo gika sa kalinong sa Jerusalem. Plakpakan na to na Ginoo. Tungod kay ang hambal sa Biblia, ang nagapangamuyo sa Jerusalem, ang nagapangamuyo sa Israel, pagabindisyonan sa Dios. Plakpakan na to na Ginoo. Pray for the peace of Jerusalem. Kung imo lang taon, tandaan ninyo I would like to repeat it. Imo makita may duha ka kaliwatan si Abraham. Natural descendants. Amo nang ara karon sa Israel. Amo nang hambal sa Ginoo dito sa kay gitawag kay Abraham, ang imo kaliwatan mangin subong kadamo sa balas sa dagat. Nagtumod sa Israel, sa natural Israel. Pero naghambal liwat ang Dios. Ikaduha mo nga kaliwatan, hangad ka Abraham sa kalangitan, ang ikaduha mo nga kaliwatan, subong kadamo sa bituon sa kalangitan. Plakpakan na to na Ginoo. Sino ang gitumod sini? Amuning gitawag descendants. Amuning mga kaliwatan nga nagtuo sa Dios sa Israel. Plakpakan na to na Ginoo. Amuning mga kaliwatan nga nagapati nga ang Dios sa Israel, Dios naton. Plakpakan na to na Ginoo. Makasiling ka paano ka na annex? Basaha ang Galatians chapter 3. Nagpaintindi nga imo makita kung ikaw may kaangtanan kay Kristo Jesus, kung ikaw nagakilala kay Kristo Jesus nga manluluwas, hari, kag imo gitawag ya manugsalbar, imo makita automatically mangin anak ka ni Abraham, hindi sa gitawag natural nga kaliwatan, kundi paagi sa pagtuo. Kag dayon ang hambal sa Biblia, kung ara ka kay Kristo Jesus, mangin kaliwatan ka ni Abraham, kag ang bendisyon nga ginhambal sa Dios kay Abraham, mangin imo. Plakpakan na to na Ginoo. Kung ang mga nagsasal nakasalbar sa pag-atake sa mga gitawag Hamas, mga terorista nga ara sa palibot, kitaman nga mga anak sa Ginoo, makasalbar man sa ano nga problema nga mag-atake sa aton, because what happened in the natural world is happen in the spiritual world. Plakpakan na to na Ginoo. Hindi ta mahadlok. Kag nakita na ipakita na sa Ginoo sa aton. Ano ang sabat sa Dios sa aton? Way isa sa aton diri nga damo pa di way na baksine.
Pero way napatay. Damo sa aton digi quarantine pero nakagawa nga diin negative. Aton bala na kilalahon nga aksidente? Aton bala na kilalahon nga nalagpatan? Aton bala na kilalahon nga sulagma? Hindi. Nagpamatuod na nga ang Diyos ya gabulig pa sa aton. Palakpakan naton na Ginoo. Amo na nga kung magpasalamat at tutuuro naton pagpasalamat ang Diyos. Wala to bala na. Anong milagro nga natabo sa Mountain? Sa nagisugdan tanay, porti kalain sa dalan. Way bulan takas dito. Ginbalhin ang equipments. Ang direksyon pagkatutos Manara, ginbalhin. Diri pagkatutos sa Ibisan. Kakaron, ara na sa detachment kutob ang dalan nga giobra. Palakpakan na to na Ginoo. Di, kuan bala na? Aksidente bala na? Hindi. Kahibalo ang Diyos. Nga diin kita nga nagatakas dito 40 kabudlay nga ang 20 kilometros gibiyake sa gitawag ya sa 6x hapit 4 ka oras. Pero karon imo makita iya giamat-amat sa Ginoo pag-ayo tungo kay hindi sa gusto nga mabudlayan ang iya makanakan. Plakpakan nato na Ginoo. Aksidente bala na? Hindi na aksidente. Nga ang Diyos ya amuna siya. Oh, surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover thee with His feathers, and under His wing thou shalt trust. His truth shall be thy shield and buckler. Palakpakan na ito na Ginoo. Amuna ang Ginoo. Amuna nga kung mag-abot ang baha. Anong hambal ni Isaias? Isaias 59 sa King James Version. Versikulo 19. Anong hambal? Na? Basahon ta. So shall disappear the name of the Lord from the west, and His glory from the rising of the sun. Basko konta. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up His standards against him. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung maglambot nga daw baha nga magsalakay sa imo daw anuron ka, ang Espiritu sa Dios magasugata sa iya. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi ka pagpabayan sa Espiritu sa Dios. Alay. The Spirit of the Lord shall lift up His standards against him. Ang magsugata, hindi ang imo puwersa. Ang magsugata, hindi ang puwersa sa gobyerno. Ang magsugata, puwersa nga naghalin sa Espiritu sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo. Amuna nga, kilalahon na ito. Kasilita. Ba dyan, di nag-istar ang Espiritu sa Diyos. Ngari man ni sa akon. Paano ko makasiguro nga istaran ko? Na nga, sa mga extreme Pentecostal ya, itiklod ka, gumakabaton ka. Tudluan ka sa speaking in tongues, bisan pa hindi pa panahon. Nga, nakaibalo sila nga urgent gid ang Espiritu sa Diyos. Pero, ano ang hambal sa Ginoo? We must be aware sini. Kay damo ta maintuan sini mo. Ha? May mga Kristiyanon nga nagtabok-tabok simbahan tungod kay magpabautismo sa Espiritu sa Diyos. Utod kagabian. Tandaan naton nga hindi na mahimo sa tao, Diyos na ang maghimo sina. Pero kung opiritan sa tao, amo na nang hindi na nagkadiamo nga gitog doktrina. We must clear about this. We really believe the baptism of the Holy Spirit. We really believe the infilling of the Holy Spirit. Kinalang kita balanse nga mahibalo sa origin. Anong hambal? Lantawan ninyo. Luke chapter 4. Saan ta? Dayon, nagkadto si Jesus sa Nazaret. Amo ini ang lugar sa diin siya naggadako. Nagkadto siya sa simbahan sa mga Hudiyo sa adlaw nga inugpahulay, suno siya kinabatasan.
Nagtindog siya agad magbasa sa kasulatan. Versikulo 17. Ginhatag sa iya ang sinulatan ni Propeta Isaias. Na? Sinulatan ni Propeta Isaias. Kag ang Isaias 59, versikulo 19, si Isaias ang nagsulat sini. Nasiling pa ni Isaias, hindi pa dugay inyo nabatian, nga kung salakayon ka nga daw baha, sa kaaway, sa evil, ang espiritu magasugata sini, agud hindi ka maano, palakpakan nato na Ginoo. Ginhumlad na ini kag pagkakita niya sa bahin sa kasulatan nga iya gipangita, ginbasa niya dayo ka nagsiling. Basko gonta, ang espiritu sang Ginoo ari sa akon. Ang espiritu sang Ginoo ari sa akon. Kinahanglan mahibalo ka nga ara kay Jesus ang balaan nga espiritu. Palakpakan nato na Ginoo. Tandaan nimo ni kay imo makita, I was educated, I was trained, I graduated from the Pentecostal nga gitawag ya Bible School. Kag ako nakita maayo man, pero may mga butang nga diin nagsubra na sa revelation sa pulong sa Dios kag wala nagasubay sa proper nga arrangement kag interpretasyon sa pulong sa Dios. Kinang mahibalo ka nga sa 18, anong hambal ni Jesus? Ang Espiritu sang Ginoo ari sa akon kag ginpili ni ako nga magwali sang maayo nga balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbantala sa mga bihag nga hilway na sila. Palakpakan nato na Ginoo sini. Kag ang mga bulag nga nakakita na sila, ginpadala niya ako sa paghilway sa mga gidaog-daog. Dayon, versikulo, padayon, 18. Kag sa pagbantala nga amo ini ang tion nga luwason sa Ginoo ang iyang mga katawhan. Palakpakan nato na Ginoo sini. Versikulo 20, dayon ginlukot ni Jesus ang iya ginbasa kag ginpabalik sa manugbulig sang simbahan. Nagpungko siya dayon agud nga magsugod sa pagtudlo. Ang tanan nga mga tawo nagtulok gid siya. Siling ni Jesus sa ila, ini pasko ko ta pagbasa. Ini nga bahin sa kasulatan natuma na subong nga adlaw samtang ginapamatian ninyo ang pagbasa sini. Palakpakan nato na Ginoo. Tandaan mo nga diin imo makita si John the Baptist nagsilingged, hindi ko takos bisan pa sa paghubad sa higot sa imong sandalyas. Kag ang introduce ni John the Baptist, ako magabautismo sa inyo sa tubig. Pero inesya ang magabautismo sa imo sa Espiritu Santo. Tandaan tagid nga in feeling and the baptism of the Holy Spirit, it is a personal relationship with Jesus. Palakpakan na ito. In the experience of the apostles, in the experience of the church fathers, imo makitaya sa dira nga gakalayo ang imo balatyagon sa pagpalapit sa Ginoo. Imo makita punon ka sa Ginoo sa espiritu, kay ang espiritu nga matuod kag indi piki ara sa persona ni Kristo Jesus. Palpakan nato na Ginoo. Kag dayon kun mauyatan ka ni Kristo Jesus, paggusto siya sa imo. Kung mauyatan niya ang imo panguna-una, paggusto siya sa pag-arin sa imo panguna-una. Kung mauyatan nimo ang imo balatyagon, paggusto siya sa imo balatyagon. Kung mauyatan niya ang imo lawas, paggusto siya sa imo lawas, bisan pa sa pulong nga nagagawa sa imo baba. Sa 36 volume sa writing of the church fathers, imo makita waay sila ga-practice para sa iban karon nga mga extreme nga din imo makita diktahan ka, kundi at the height sa ila pagpalapit sa Dios, at the height sa ila gitawag gakalayo kagabaga nga din pagpalapit sa Dios, ila na batyagan nga may pulong nga nagagawa nga din hindi na nila maintindihan, and that is the language of the Spirit. Palakpakan naton ang Ginoo. Pero ano nagkatabo karon? Piliton ka. May sa takauto dito kuno, aksyonan sa tiklod. Hindi. We must be aware nga diin si Kristo Jesus ya amo ang original nga possessor sa balaan nga espiritu. He was anointed
Kagdayon ang Isaiah chapter 11, he was anointed with the spirit of wisdom. If you need wisdom, you need Jesus. Palakpakan. He possessed the spirit of counsel. He possessed the spirit of the knowledge and the spirit of the fear of the Lord. Kung si Jesus magauyat sa imo kabuhi, hindi lang kay hilwayon kanya sa litag, hindi niya kaitugot nga lamyon ka nga bilog sa simbolo nga sayawa, hindi lang kay gitawag iya nga luwason kanya sa nagabalingaso nga baha sa imo kabuhi, imo makita iya. Pabatyagon kaniya nga way naghigugma sa imo, labaw siya paghigugma sa imo. Palakpakan nato na Ginoo. Palakpakan nato. Amo na si Jesus. Amo na ang aton kabuhi ni sa pagbalos kay Jesus. Ang mga butang nga aton ginuyatan, aton ginabalos saya. Kung gihatagan ta pagkaon, gapakaon ta sa iban nga mga tao. Kung gihatagan ta manggad, gikiharan naton ang kausa sa ginharian sa Dios. Kung gihatagan ta abilidad, gitudloan ta niya nga makapulo sa imo skill una sa tanan ang Dios. Kung gihatagan ka panalangin, gitudloan ta niya nga diin ang una nga makapulo sa panalangin nga imo nadawat amo ang Dios. Kadumdum ko sa director sa Johns Hopkins University. I would like to repeat sila. Sabi mo lang, dira sa isa sa mga mountainous area sa Amerika, nag-walking siya. Naglakad siya. Lakad siya. Kag pila ka kilometro na ang iya na kuan sa iya paglakat. Naabtan siya sa gitawag iya pag silak sa adlaw. Kagibatyag niya nga ginuhaw siya. Sa nabatyagan niya nga ginuhaw siya, way gitawag grocery. To kay ara sa Nevada bala to kuno ko nagsala. Mountainous area eh. Sa dugay niyang tanaw sa palibot, nakita niya ang isa ka lugkabin. Nagkadto siya sa lugkabin kag nanuktok siya. Naguwa ang isa ka bata. Pagguwa sa isa ka bata, nagayo siya tubig. Siya tagi ko tubig. Ang bata ya imo makita malipayon nga nagsulod. Pagguwa ini tubig, bugnaw nga fresh milk. Giduhol saya. Giinom niya na umpawan siya. Abi mo lang, iya gali gi pamonitor to nga bata. Nagkuhan siya nga makamonitor. Ano ang activity sa to nga bata? Pila ka bulan, may ang nagmonitor, nagsiling. Ang bata nga imo gipamonitor sa akon, na hospital kag serious. Siling ang direktor, diin nga hospital. Gisundan dito ng hospital. Serious, gioperahan. Tuki ang ginikanan, hindi makabayad. Sa dira nga tapos ang operasyon, maayo na ang bata. Naglibog na ang amay kag gitawag iya ang iloy sa bata. Paano na ton bayran ang bill sa ospital? Sa adlaw sa pagwa. Yung mga makita iya, naglibog sila. Nagsulod ang attendance sa ospital kang nagsiling, sir, pwede na kamo kagawa. Isa way kami ibayad. Isa, pwede na kamo kagawa. Kadto kamo sa billing station. Pag-abot dito, abi mo lang, Ario,
may gibilin ang nagbayad sa tanan ninyong gagastos sa ospital. Sabi mo lang simple lang. Paid in full by 1 glass of milk. Palapakan na ito na gina. Paid in full by 1 glass of milk. Nabayran tanan tungod sa isa lang kabaso ng gatas. Everybody say amen. Ang generosity nga girelease sa bata, sa director sa John Hopkins University, amo ang nagbayad sa tanan nga problema sa ospital. Palapakan na ito na gina. Sabi mo lang, tandaan ninyo ni. When you exercise generosity, hindi ka lang magdinalok. Sa dayon kapatay sa akong ginikanan, si mama nagsilinggit. Noy, to, kalipatin nyo ang iban, hindi lang ikalipatin. Hindi ka mo magdinalok. Kay, waay dalok, waay manggihatagon, nagipabayaan sa Diyos. Palapakan na ito natin. Amo na nga, ang Ginoo halin sa Genesis, pagkadto sa Revelation, nagaagat gid sa aton nga makaguwa ta sa covetousness, greediness nga kabuhi. Kay kung ara ang generosity, magahulag ang Diyos sa dagko nga mga butang. Mamangkot ka nga nasubong sinay, simbahan. Mamangkot ka nga, hindi na badugay, magdidikit sa luya. Tungod kay may mga tao dire, hindi ni kay tanan. May mga ansang heros nga diin, nakalambot sa punto nga ang nabili nila nga kabuhi, ila idunit sa Diyos. Ang ila skill, ipagamit nila sa Diyos. Ang ila resources, ipagamit sa Diyos. Ang ila abilidad, ipagamit sa Diyos. Kagdayon, amuna nga mga tao nga idigid mapabayan sa Diyos sa sining katapusan sa kapanahonan. Maglambot ang panulay nga daw litagana nga mga tao. Ang Diyos gid ang magbali sa litags. Maglambot nga daw lamyon sila sa balatian, lamyon sila sa problema, daw lamyon sila sa kalamidad, hindi kasarang paglamoy, tukay ang Diyos ara sa ilakilid. Palakpakan na ito na Ginoo. Kagdayon, imo makita, ina nga mga tao, nga imo makita iya, kung magtestimony na, mabless kasi na nga mga tao, tukay damo na nga baha nga nag-agi sa kabuhi, damo na nga kalaglagan na nag-agi sa kabuhi, pero way kasarang sa pag-anod sa ila, tukay may isa ka Diyos nga nagpanalipod sa ila, tukay ang Diyos nga nanalipod sa ila, wala pa natapos ang assignment nga ginhatag sa ila. Palakpakan na ito na Ginoo sini. If we are aware of our assignment, sa aton gitong assignment, kinala mahibalo ta in the pursuit of serving God, makahibalo ta hindi sa assignment sa iban, hindi sa assignment sa iban nga mga tao, makahibalo ta sa aton specific nga assignment. Kagdayon kinahanglan sa specific na ton nga assignment, ato ni pabuganaon, ato ni hatagan sing tinion, ato ni developon tungkol kay sa sina nga assignment, dira ta premiuhan sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo. We are saved absolutely by grace. We are saved absolutely by the mercies of God. We are served absolutely by the love of God. But we are rewarded according to our works. Palakpakan na ito na Ginoo. Kabay pa, nga diin arita karon nga nagapasalamat ta, tungkay kita tanan nakabaton sa kaluoy sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Nakabaton ta sa gugma sa Dios. Nakabaton ta sa grasya sa Dios. Kagdayon, malipay ang Dios nga sa aton pagpasalamat karon, nakaganan siya sa iya ginhatag nga gugma kaluoy kagrasya. Kag someday, ang hambal sa Biblia, bulahan ang tao nga nagkalamatay dira kay Kristo Jesus. Palapakan naton, dira kay Kristo Jesus. Wala siya nagsiling, bulahan ang tao nga mapatay, siya manggad. Bulahan ang taong mapatay sa iya profesyon. Bulahan ang taong mapatay sa iya gitong abilidad. No? Bulahan ang taong mapatay dira kay Kristo Jesus. Sugpon, basahan niyo ang Revelation. Kay
ang ila maayo nga binuhatan magaupod sa ila. Palapakan natin. Ang imo nahimo magaupod sa imo. Magaupod sa imo. Ako nagapate kung may CCTV ang kalibutan. Ang Diyos siya may CCTV. Tungod kay ang Diyos siya ang tanan naton nga pagpangabudlay hindi gid manginwalay pulos. For being with us. Till the next episode of our Good and Evil series. For prayer requests and other concerns, you may leave a comment below or you may reach us through our Facebook group, UCC Cadiz. God bless us.